Balita mula sa Davao City. Upang matiyak ang kaligtasan at seguridad ng mga pasahero ngayong Semana Santa, ang PDEA 11 sa panguna ni Direktor Ravi Dukiatan sa pakipagtulungan ng LTO 11, LTFRB 11, DOH 11, Highway Patrol Group, City Government of Davao, Digos Davao del Sur at Tagum Davao del Norte, sabay-sabay na ipinatupad ang Oplan Biyaheng Ayos Semana Santa 2024 Oplan Harabas pasado alas 6 ng umaga. Ang mga drug testing sites ay ang Davao City Overland Transport Terminal, Tagum City Overland Transport Terminal, Digos City New Satellite Bus Terminal, Gaisano Mall Transport Terminal at Venus Transport Service Cooperative. Sa ikinasang Oplan Biyaheng Ayos na surprise random drug test sa mahigit 600 konduktor, bus, van at taxi driver ng mga public transportation services. Ayon sa tagapagsalita ng PDEA 11 na si Noli Dimaandal, na 3 ang nagpositibo sa nasabing random drug testing, isang konduktor sa Davao del Norte at 2 taxi driver sa Davao City. Ang 3 nagpositibo sa paggamit ng droga sa confirmatory test ay kukumpiskahin ng Land Transportation Office 11 ang kanilang driver's license. Dapat silang sumailalim sa proseso ng rehabilitasyon na kinabibilangan ng health awareness at psychological, spiritual, physical activities tulad ng counseling, moral recovery, values formation at life skills na ibinigay ng kanilang anti-drug abuse councils bago bawiin ang kanilang mga lisensya. Para sa MBC TV Network News, ito si June Soter. Sama-sama tayo, Pilipino! Inaprubahan ng Maritime Industry Authority o Marina ang extension ng biyahe ng mga sea vessels mula Iloilo City papunta sa Island Province ng Guimaras sa Biyernes Santo. Kinumpirma ito ni Coast Guard Iloilo Station Commander John Terrazona sa kanilang paghahanda sa inaasahang pagdagsa ng mga deboto at turista sa Guimaras para sa taunang ang pagtaltal sa Balaan Bukid o ang pagtatanghal ng sinakulo tuwing Biyernes Santo. Pinayagan na makabiyahe ang mga Roro vessels hanggang 12 midnight ng Biyernes Santo at extended rin ang biyahe ng modernized boats hanggang 11 p.m. upang makater ang libo-libong deboto at turista. Nakahanda na rin ang deployment ng Coast Guard ayon kay Commander Terrazona. Para sa MBC TV Network News, ito si Aini Grace Bravo. Sama-sama tayo, Pilipino. Patuloy pang tinutugis ngayon ng mga otoridad ang riding in tandem na bumaril sa isang Indian national sa Sitio Bani, Barangay Kataning, Balanga City, Bataan na naganap ang insidente alas 2:30 kahapon. Ayon sa payag ng mag-asawang testigo sa pamaril sa biktima, napadaan sila sa lugar nang makarinig sila ng 3 magkakasunod na putok ng baril sa unahan na kanilang daraanan. Nakita umano nila na nakadusay na ang binaril na biktima at bago umalis ang mga sospek, nagtanggal pa ng helmet ang isa sa mga ito at inihampas umano sa ulo ng kaawa-awang biktima ang helmet. Kaya nang makita sila na paparating ay agad umanong isinuot ang helmet, saka mabilis na nagsitakas ang mga salarin na pawang mga Indian national din umano ayon sa mag-asawang testigo. Isang plus alarm ang isa nagawa ng PNP Bataan at bawat posibleng daraanan ng mga salarin para mahuli ang mga ito, subalit nabigo at nakatakas na ang mga sospek. Inaalam pa ngayon ng PNP kung ano ang motibo at sino ang mga sospek na Indian national na bumaril sa naturang biktima. Para sa MBC TV Network News, ito si Danny Kumilang. Sama-sama tayo, Pilipino! Tiniyak ng Pangasinan PNP ang ligtas na paggunita ng Semana Santa at summer vacation dito sa lalawigan. Ayon kay Police Captain Renan de la Cruz, ang tagapagsalita ng PNP Pangasinan, may security at deployment plan ang PNP para matiyak na crime-free ang lalawigan ngayong Semana Santa at summer vacation. Kabilang sa mga lugar na binabantayan ng kapulisan ay ang pilgrimage area, tourist destination kasama na rin ang mga beaches at mga rivers. Bukod pa sa ginagawa nilang mga regular na pagpapatrolya, siniguro ni de la Cruz na sapat ang PNP personnel para sa ligtas na Semana Santa at Summer Vacation 2024. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo. Sama-sama tayo, Pilipino.